Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, February 4, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Complainants, kinastigo ang House panel sa pagbasura sa dalawang impeachment complaint laban kay PBBM. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan. Sagot ng Malacanang, mag-move on na. Bus ng araro ng mga sasakyan sa Maynila, siyam sugatan. Labanan sa Senate leadership, Senator Loren Legarda, papalitan nga ba si Senate President Tito Soto? Kabayo, kinaladkad ng truck sa Misamis Oriental. Animal rights group, umalma. Sa showbiz, Asia Rose Simpson ng Quezon City, kinoronahang Miss World of Philippines 2026. At America's Got Talent Grand Winner Jessica Sanchez, may homecoming concert sa Pilipinas sa Mayo. Kulong na yan! Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinatay na ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang botohan sa sufficiency and substance ngayong Miyerkules. Ayon sa complainants at endorsers, tila niratsada ng komite ang desisyon kahit may sapat na batayan ang reklamo. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Tuluyan ng ibinasura ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang botohan ng mga miyembro ng House Committee on Justice. Unang pinagbotohan ng sufficiency in substance o kung may sapat na batayang nilalaman ang reklamong inihain ng abogadong si Andre De Jesus. Sa naturang reklamo, inakusahan ng Pangulo kaugnay sa flood control fund scandal ang kanyang umano'y drug problem at naging papel umano ni PBBM sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero una nang sinabi ng ilang miyembro ng komite na hearsay lamang ang mga aligasyon. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Isinunod naman ng botohan sa pangalawang impeachment complaint na inihain ng dating party list representative na si Lisa Masa at inindorso ng Makabayan Bloc. Inakusahan sa naturang reklamo ang Pangulo kaugnay sa umano'y institutionalized corruption sa budget allocation sa DPWH na nagbigay daan umano sa GOES at substandard projects. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Dahil bigong makalusot ang dalawang impeachment complaints, tinawag ng Makabayan Bloc na ni Railroad o niratsada umano ng komite ang desisyon. Malinaw na sa batayan na yan ay sufficient in substance ang complaint at dapat tumuloy sa susunod na yugto. Mukhang desidido talaga ang komite na patayin na sa yugtong ito pa lamang ang complaint. Prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Sapagkat wala pa tayo doon sa pagsasubstantiate ng mga aligasyon, no? Ng mga facts
na aming ni-recite doon sa impeachment complaint. Pero pinatay na. Bagay na kinontra ng mga miyembro ng komite. The proceedings were not railroaded. First, yesterday we declared the 2 impeachment complaints to be sufficient in form. Sa Lunes, February 9, magpupulong muli ang komite para sa final report na siya namang iahain sa plenaryo ng Kamara. Magbibigay daan ito sa 1-year bar rule. Ibig sabihin, ligtas na ang Pangulo sa anumang impeachment proceeding sa loob ng 1 taon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, nagpasalamat naman ng Malacanang sa naging pagbasura ng House Committee on Justice sa 2 impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bagamat hindi personal na napanood ni PBBM ang pagdinig sa Kamara, ay napabatid na sa kanya ang balita. Anya, ikinatuwa ng Pangulo na nasunod ang proseso at umaasa siyang napaliwanagan rin ang mga kababayan sa naging desisyon ng komite. Muli ring iginiit ng Pangulo na wala siyang nagawang impeachable offense. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan. At doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito. Nasa mga complaints. Ngayon po, tutok po ang Pangulo sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya sabi po niya, let's move forward. Sa ibang balita, sugatan ng 9 na individual matapos araruhin ng isang pampasaherong bus ang 5 motorsiklo, 3 MPV at isang van sa intersection niya ng Taft Avenue at Pedro Hill sa Ermita, Maynila pasado alas 9 gabi ng Martes. Kita sa CCTV ang pagtawid ng ilan sa pedestrian nang biglang sumalpok ang bus at inararo ang mga sasakyang nakahinto sa kanto. Ayon sa ilang nakasaksi, matuli ng takbo ng bus bago pa nangyari ang karambola at nakabangga pa nga ito sa isang poste ng LRT. Agad rumisponde ang Manila DRRM at tauhan ng Barangay 669 para saklolohan ng mga biktima. Wala namang nasawi sa insidente. Kakasuhan ang driver ng reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at damage to property, habang iniimbestigahan pa ng pulisya kung ano ang naging sanhi nito o kung human error kaya ang pinag-ugatan ng aksidente. Mga ka-A to Z, ikalawang buwan pa lang ng taong 2026 pero 2 bagyo na rin ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility at ngayon nga ay ang bagyong Bashang. Pinag-iingat ng Weather Bureau ang publiko lalo na ang mga nakatira sa mga maapektuhang lugar, lalo't inaasahan nitong lalakas pa ang mga lugar na nasa ilalim ng Wind Signal Number 1. Alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Sa paglapit ng bagyong Bashang sa Eastern Mindanao, inaasahan nitong mas lalakas pa, lalo't magiging tropical storm ito sa loob ng 24 oras. Kaya ang Weather Bureau Pag-asa nagbabala na sa mga taga Mindanao, Visayas at Palawan laban sa banta ng heavy to intense rainfall na maaring magdulot ng pagbaha at landslide. Ito ay magdala ng malakas na hangin at posibleng storm surge sa mga baybaying lugar. Inasahan natin na posibleng signal number 2 ang pinakamataas na signal na itaas ng Pag-asa kapag ito ay maging isang ganap na storm upon landfall. Inaasahang ding magiging maalo ng karagatan ng Kabisayaan at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Payo naman ng Weather Bureau, mag-ingat sa lahat ng mga papalaot at kung talagang masama ng lagay ng panahon, manatili na lang sa ligtas na lugar. Sundin ang mga payo ng mga local authorities, particular na yung Coast Guard, para maiwasan ang maaring disaster o trahedya sa karagatan, lalong-lalo na yung gumagamit ng mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Maaring Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga inaasahang magla-landfall si Bashang sa Eastern Mindanao. Kasunod nito, itinaas na sa Wind Signal Number 1 ang ilang bahagi ng Surigao. Kabilang narito ang Surigao del Sur, silangang bahagi ng Surigao del Norte at Siargao, Bocas Grande Islands. Habang makakaapekto pa rin ang amihan at shear line sa pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa.
Nabubuo ang shear line kapag nagtagpo ang malamig na hangin mula amihan at mainit at moist na hangin na nagdudulot naman ng matinding pag-ulan. Na-anticipate natin yung interaction ng shear line at nitong si Basyang. Itong mga lugar ng Isabela sa bandang taas dahil sa shear line, Cagayan, Aurora, kasama na yung Pulilio Island, and then maring part din ng Quezon tsaka sa may Batangas area at ilang part dito sa may Mindoro provinces. Pero paglilinaw pa ng Pag-asa, hindi unusual ang pagkakaroon ng bagyo sa buwan ng Pebrero. At sa katunayan nga, 1 hanggang 2 bagyo ang inaasahan ngayong buwan. Patuloy naman na minomonitor ng Pag-asa ang galaw at bilis ng bagyong Basyang. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nag-resign bilang kongresista si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap. Sa House Plenary Session ngayong February 4, inanunsyo ang pagtanggap sa kanyang resignation letter. Wala pang paliwanag o komento mula sa kampo ni Yap ukol sa kanyang pagbibitiw. Pero una nang isinasangkot si Ed Vic Yap kasama ang kanyang kapatid na si Benguet Representative Eric Yap sa umano'y flood control corruption. Mismong si Pangulong Marcos din ang nag-anunsyo na ipina-freeze na ng Court of Appeals ang bank accounts ng magkapatid na Yap, maging ang mga kumpanyang iniuugnay sa kanila. Panibagong 60 araw na suspension ang ipinataw ng House Ethics Committee sa kontrobersyal na Cavite Congressman na si Kiko Barzaga. Kakapasok lang muli sa mababang kapulungan ng Kongreso ni Barzaga ngayong February 4 matapos ang kanyang unang 60-day suspension kaugnay ng umano'y irresponsableng social media post. Pero hindi pa man lang umiinit ang kanyang upuan ay inanunsyo na sa plenaryo ang panibagong suspension order sa kanya ng ethics panel. Sa botong 238 na pabor, 10 no at 9 na abstention, 2 buwan ulit na suspendido ng walang sahod si Barzaga. Sa pagkakataong ito ay dahil sa kanyang akusasyon ng walang patunay ukol sa umano'y panunuhol ng negosyanteng si Enrique Razon sa mga mambabatas ng National Unity Party. Inirehistro naman ng 3 Duterte congressman at Davao City Congressman Isidro Ungab ang oposisyon sa suspension na anilay paglabag sa karapatan ni Barzaga sa pagpapahayag. Samantala, no regrets naman ang tinaguriang Congress Meow sa kanyang mga naging social media posts. Tumestigo ngayong Miyerkules sa Sandigan Bayan 6th Division si Oriental Mindoro Governor Homerito Bons Dolor hinggil sa pagdinig ng 9 na opisyal ng DPWH Mimaropa na sinampahan ng malversation kasama ang dating Ako Bicol Representative Zaldico kaugnay ng 289 million pesos na road dike project sa Nauhan. Inihayag ni Dolor na sa mga inspeksyon nila Agosto hanggang Setyembre na pag-alamang 3 metro lang ang haba ng steel sheet piles na malayo at kulang sa 12 metrong itinakda sa kontrata na hawak ng SunWest Incorporated. Samantala, inamin din ni Dolor na masakit para sa kanya ang pagtetestigo dahil may mga kaibigan siyang kasama sa mga akusado. Nauna nang umamin ng not guilty ang mga opisyal ng DPWH Mimaropa sa mga kasong malversation at graft. Si Zaldico at ilang iba pa kabilang ang mga kinatawan ng SunWest na nananatiling at large. Pinakamasakit sa akin is to testify na alaman mong kaibigan mo yung nandun. Pero sabi ko nga sa inyo, your loyalty to your friend ends when your care for your country begins. Masakit, pero yun ang kailangan natin gawin. Wala sugarcoating, wala pating dagdag na kasinungalingan. Inatasan ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang lahat ng regional offices ng Department of Tourism. Natanggalin na at itigil na ang paggamit ng mga tourism materials na may kasamang larawan niya.
Ibinaba ang utos matapos kumalat sa social media ang kaliwat kanang tarpaulin na may kanyang imahe, imbis na ipagmalaki kasi ang tourist spot sa bansa. Sa sesyon ng kapihan sa Manila Bay, pinaliwanag ni Frasco na posibleng ginamit ang mga ito bilang welcome materials sa kanyang mga pagbisita at site inspections. May dalawaan niya siyang direktiba ngayon, kabilang na ang pagtatanggal ng lahat ng larawan niya at pagpapatigil ng produksyon ng anumang material na may kanyang imahe. Giit ni Frasco, wala siyang inilabas na utos mula sa kanya o mula sa DOT na maglagay ng ganitong tarpaulin ng kanyang mga mukha. Isinusulong ngayon sa Kamara ni House Majority Leader at anak ng Pangulo na si Congressman Sandro Marcos ang panukalang tuldukan na ang travel tax para igiit ang karapatang makapaglakbay ng marami at palakasin pa ang ekonomiya. Sa House Bill No. 7443, ipinaliwanag na nilikha ang travel tax sa ibang panahon at ngayon ay pinapasan na ng mga Pilipinong nagbibiyahe ang mataas na airport at modernization fees kasama pa ang travel tax. Ayon kay Marcos, kapag mas mahal ang pagbibiyahe, mas kaunti ang gumagalaw at gumagastos, kaya nababawasan rin ang oportunidad na lalong umunlad ang ekonomiya. Nilinaw naman ng panukala na sasagutin ng gobyerno sa pamamagitan ng GAA ang mga programang dati pinopondohan ng Buwisa Travel. Kabilang dyan ang proyekto sa turismo, edukasyon at kultura. May bagong reyna na. Kinoronahan nga si Asia Rose Simpson ng Quezon City bilang bagong Miss World Philippines nitong Martes sa MOA Arena, Pasay City. Tinalo ni Simpson ang 23 kandidata mula iba-ibang panig ng bansa at communities ng Filipinos overseas. Minana ni Simpson ang korona mula kay Miss World Philippines 2024 at Miss World Asia Krishna Graviles. Kasama nitong nagkorona si Miss World 2025 Opal Sukata Shuangshri ng Thailand. Habang itinanghal naman ang dalawang runner-up sa naturang pageant na sina Anne de Mesa mula Maynila bilang First Princess at Gabriel Fuentes Galapia ng Pampanga bilang Second Princess. Si Simpson ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa Miss World 2026 na layong masungkit ang ikalawang korona ng Pilipinas matapos ang unang Miss World title ni Megan Young taong 2013. Susunod, kabayo, kinaladkad ng truck sa Misamis Oriental. Animal rights group, umalma. At Estrada, Escudero at iba pa, inirerekomendang kasuhan kaugnay sa flood control scandal. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagdulot ng matinding pag-alala sa mga motorista ang isang kabayo na animoy hinila ng truck sa kurbadang kalsada ng Dragon Tail sa Claveria, Misamis Oriental nitong linggo. Sa viral video na ibinahagi online, makikitang nakatali ang kabayo sa likod ng truck at pilit na tumatakbo para makasabay sa bilis ng sasakyan. Sa isa pang video, makikitang nakahiga na sa kalsada ang kabayo. Halatang pagod na at umano'y may mga sugat sa paa. Ayon sa ilang mga saksi, nabigla sila nang makitang nilang hindi na makakilos ang kabayo pagdating sa Dragon Tail. Nananawagan naman ng Philippine Animal Welfare Society o POS sa mga saksi na tumulong sa pagkilala sa driver at sa pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Animal Welfare Act. Itinanggi naman ng may-ari ng kabayo na inaabuso niya ang hayop. Patuloy pa ring sinusuri ng mga otoridad ang insidente. Nanindigan si Senator Panfilo Ping Lacson sa nag-leak na draft report ng Blue Ribbon Committee kung saan pinangalanan ng ilang mambabatas na inirerekomendang kasuhan ng pandarambong kaugnay sa flood control scandal. Kailangan ng sapat na bilang ng lagda ng mga senador para maiakyat ang report sa plenaryo. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Irerekomendang sampahan ng kasong plunder at graft ang 6 na dati at kasalukuyang mambabatas kaugnay ng umano'y manumalyang flood control projects. Yan ang kinumpirma ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson Miyerkules ng hapon matapos may sa publiko ang draft ng committee report.
Kabilang sa nirerekomendang kasuhan sina Senators Jingo Estrada, Francis Escudero, Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla at resigned Congressman Saldico at Caloocan Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Recommended for filing of criminal administrative. Pinapailan na nga sila eh. Yun ang yun sa akin, that's the sensible part of it. Kung hindi namin recommend, inibisiga na nga. Saan naman kami lulugar nun, di ba? Para naman kaming ewan. Ayon kay Lacson, sinubukan umano ng kampo ni Villanueva na humingi ng kopya ng draft committee report. Pero hindi namin mabigyan because ano nga yung draft yun eh. And we intend to present also to them, to the minority members of the BRC, yung draft committee report to also get their input. Tanong naman ni Villanueva, hindi naman nagpaunlak ng interview sa media sa Estrada. Dapat pumirma sa committee report ang 11 senador bago ito may akyat sa plenaryo. Pero Martes ng gabi, kumarat ang liham ng 3 senador, sina Majority Leader Mick Subiri, Deputy Majority Leader J.V. Ejercito at Win Gatchalian na iniatras nila ang kanilang pirma sa draft report. Hintayin na natin kasi hindi pa naman kompleto eh. Yun eh. Dahil sa text messages na kulang pa, may addendum, that's the reason we withdrew. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, Vice Chairperson ng Blue Ribbon Committee, hindi pa niya nababasa ang draft report. Well, kung ako tatanungin mo, we'll just have to pass it to the Ombudsman to make the decision, di ba? Bagong sesyon Miyerkules ng hapon, nagkaroon ng caucus ang majority black senators pero hindi tukoy kung ano ang napag-usapan. Una nang sinabi ni Lacson na posibleng madamay ang Senate presidency ni Tito Soto dahil sa usapin. Kung magkakaroon ng palitan sa Senate leadership, let's see. Samantala, batay pa rin sa draft, hindi kasama sa nirerekomendang kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, kulang sa corroborative evidence bagamat irerekomenda ang karagdagang fact-finding inquiry. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Samantala, kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na napigilan ang panibagong pagtatangkang kudeta sa mataas na kapulungan. Sa ambush interview ngayong hapon, sinabi ni Soto na napagdesisyonan ng mayorya ang panatilihin siya sa pwesto. Kasunod yan ang revelasyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na umano'y inalok ng isang minority senator ang pwesto kay Senator Loren Legarda, ngunit tinanggihan niya ito. Sa kasagsagan ng coup attempt, ibinahagi ni Senator Francis Pangilinan ang larawan ng majority bloc kasama si Legarda at sa caption nakasulat, Power Sharing. Sinuspindi ang plenary session bago mag alas 4 ng hapon at nang magbalik ay si Legarda na ang namamahala ng sesyon. Pabiro naman siyang tinawag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri bilang Madam President. Kapansin-pansin namang wala sa session hall ang minority members. Na-recover ng Philippine Coast Guard ang 2 pang bangkay mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan noong January 26. Ayon sa mga otoridad, nahanap ang mga bangkay sa karagatan ng Baluk-Balik Island sa Basilan. Sa ngayon, hindi bababa sa 45 ang naitalang nasawi dulot ng trahedya. Nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval sa iba pang mga nawawala. Kumpiyansa ang abogadong si Cristina Conti na hindi babaligtarin ng International Criminal Court Appeals Chamber ang desisyon ng pre-trial chamber na nagpapatunay na handa at may kakayahan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na humarap sa paglilitis. Assistant to Counsel sa ICC si Conti para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Tinututulan niya ang motion for leave na inihain ng kampo ni Duterte sa pangunguna ng abogadong si Nicholas Kaufman. Itinuturo naman ni Conti na sa yugto pa lang ng pre-trial, inilabas ng depensa ang issue ng kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis. Giit niya malinaw na valid hanggang sa kasalukuyan ang desisyon ng ICC. Kumpiyansa ako na sa pagdating po sa appeals chamber ay hindi na rin po kakatigan, hindi papanigan ng appeals chamber yung sinasabi na pagkakamali ng pre-trial chamber ayon sa defense.
Pinanawagan ng bagong talagang Senate Foreign Relations Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo sa kapwa mambabatas. Nabawasan ang personal na pag-atake laban sa mga opisyal ng China. Kasabay ito ng isinusulong ng Pilipinas ang sensitibong usapin sa Code of Conduct sa South China Sea. Ayon kay Tulfo, nagbabala si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na maaaring maapektuhan ng mga diskusyon ang mga patuloy na negosasyon sa Beijing. Giit pa ni Tulfo, hindi negotiable ang mga karapatan at claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero dapat manatiling issue-based ang mga talakayan. Pinalagan naman ng Philippine Coast Guard at sinabing ang pagsuporta sa claim ng China laban sa soberanya ng Pilipinas ay maituturing na pagtataksil. Kasunod yan ng mainit na debate sa Kongreso patungkol sa issue. If you're undermining our own position, if you are defending the position of the People's Republic of China, if you are advancing their interests and at some point questioning our own position, I don't think that this is a patriotic service to the Filipino people. This is actually treasonous, no? You are considered a traitor already. I don't see anything wrong about it na we're condemning yung naging mga statements po ng official ng Chinese Embassy. Pero yung tono na siguro yung atake na yung ang pangit ng mukha mong ganito. So parang doon nasaktan sila na ba't mo parang binastos yung Pangulo namin? All eyes on Alex Ayala, humataw sa kanilang unang Southeast team-up sina Asian tennis stars Alex Ayala at Janice Jen. Matapos masiguro ang pwesto sa doubles quarterfinals ng Abu Dhabi Open. Tinumbok ng Filipino-Indonesian pair ang panalo laban kina Leila Fernandez ng Canada at French star Kristina Mladenovic sa score na 7-5, 3-6 at 10-6 sa match break. Sa huling set, nag-score ng 4 na sunod-sunod na points ang Ayala at Chen para isara ang laban. Sa singles naman, tuloy din ang kampanya ni Alex matapos makausad sa round of 16 kung saan ngayon ay kinakaharap ni Ayala ngayong gabi ang Belarusian na si Alexandra Saznovic. Congratulations at laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik, Fiang Smith at JM Ibarra bibida sa kauna-unahang solo movie together. Saan kaya iikot ang kwento? At America's Got Talent Grand Winner Jessica Sanchez may homecoming concert sa Pinas. Kailan kaya? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Inaabangan na ngayon ng solid fans ang upcoming movie ni na ex-PBB housemate JM Ibarra at Fiang Smith na Almost Us na ipapalabas sa mga sinehan sa Mayo. Ano kaya ang kwento nito? Samantala, Jessica Sanchez magbabalik Pilipinas para sa kanyang concert sa Mayo din. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. From PBB house to big screen. Sa kauna-unahang pagkakataon, bibida sa pelikula ang PBB Gen 11 ex-housemate na sina Fiang Smith at JM Ibarra para sa kwentong pinamagatang Almost Us. Proud na ibinahagi yan mismo ng Regal Entertainment sa kanilang social media. Directed by Don Villegas at co-produced ng Regal at Project 8 Projects na kilala sa paglikha ng ilang critically acclaimed at matatagumpay na mga pelikula. Bagamat wala pang pa-reveal ano ang magiging takbo ng kwento, for sure, nakakakilig ang istorya. Samahan pa yan ng plot twist ng pelikula. Matatandaang nito lamang Christmas season nang mapabilang sina Fiang at JM sa Shake, Rattle and Roll Evil Origins na siyang pangalawang highest grossing Metro Manila Film Festival entry nitong 2025. Bukod dyan, pinag-uusapan rin ang kanilang hit na I Want series na Ghosting Season 1 and 2 na talaga namang nakakakilig. Kaya naman asahan na ng mga manonood, lalo na ng mga fans, na maganda rin ang kalalabasan ng kwento na ihahatid ng pelikula na siguradong papatok sa takilya. Mapapanood ang Almost Us sa mga sinihan nationwide this coming May 6. Oh, my, you're taking me out. We got it.
world stage to Manila. Muling magbabalik sa bansa soon ang Filipino-American singer at America's Got Talent Season 20 Grand Winner na si Jessica Sanchez para sa kanyang concert sa darating na May 16 sa Big Dome. Inanunsyo yan mismo ng Wilbros Live sa kanilang Facebook page. Siguradong kapanapanabik at excited na ang fans para sa upcoming solo concert ni Jessica. Lalo't strong ang kanyang performances mula noon hanggang ngayon. Nito nga lamang ipinasilip ni Jessica sa Instagram ang bahagi ng kanyang postpartum experience as a new mommy. October 13 ng nakaraang taon nang isilang ni Jessica si Eliana, ang panganay nila ng partner niyang si Ricky Gallardo. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabang quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa UN General Principle na nagsasabing, ang due process ang panangga na nagtatanggol sa demokrasya laban sa pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.